sumakay sa 4 na estudyante ng Unibersidad ng Idaho noong kalagitnaan ng Nobyembre sa isang paninirahan sa labas ng campus ng unibersidad ay nagpasindak sa maliit na komunidad ng Moscow, kung saan nakipagbuno ang mga investigador sa kung ano ang ilalarawan ng hepe ng pulisya sa bayan bilang isang napakakomplikadong kaso. Kung interesado ka sa ating kwento, samahan niyo akong alamin ang crime story ng mga kabataang mag-aaral sa Unibersidad ng Idaho. Ang 5 kabataang babae na sina Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Sana Kernodle, Bethany Funk at Dylan Mortensen ay pare-parehong mag-aaral sa Unibersidad ng Idaho. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral sa unibersidad, nagpasya ang mga estudyante na lumipat sa labas ng campus na magkakasama sa isang share house sa 1122 King Road sa Moscow, Idaho. Ang malawak na 3 palapag na bahay sa isang tahimik na cul-de-sac ay 15 minutong lakad mula sa campus na may sapat na espasyo para sa lahat upang magkaroon ng privacy. Noong gabi ng November 12, 2022, ang lahat ng mga housemates ay nasa labas ng bayan na nag-enjoy sa kanilang sarili sa karaniwang Sabado ng gabi sa Moscow. Noong gabing iyon, nag-upload si Kaylee ng mga larawan sa kanyang Instagram account na nagtatampok ng mga larawan ng mga kaibigan na may caption na "One lucky girl to be surrounded by these people every day." Bandang alas 9 ng gabi, si Sana Kernodle at kanyang boyfriend na si Ethan Chapin na bumisita sa gabing iyon ay parehong 20 taon gulang ay nagpalipas ng gabi sa isang frat party na isang maiksing lakad mula sa apartment house ng King Road kung saan nakatira ang mga kabataang estudyante. Bandang alas 10 naman ng gabi ay magkasamang pumunta sina Madison at Kaylee sa Corner Club na isang sports bar para uminom. Sina Madison at Kaylee na parehong 21 taon gulang ay matagal nang mag-best friend. Bandang 1:30 AM, November 13, ay nakitang nag-order pa ng pasta sina Madison at Kaylee sa isang food truck ayon sa livestream ng truck. Ang magkasintahan na sina Sana at Ethan ay bumalik sa kanilang inuupahang bahay bandang 1:45 AM, habang sina Kaylee at Madison ay sumakay sa isang sasakyan pauwi at nakauwi bandang 1:56 AM. Samantala ang 2 pang housemates na lumabas ng gabing iyon na sina Bethany at Dylan ay nakauwi ng mas maaga ng bandang 1:00 at tulog na ng mga oras na umuwi ang mga iba pang housemates. 2:44 AM, si Kaylee ay tinawagan ng 6 na beses ang kanyang dating kasintahan na tinatawag lamang ng mga otoridad bilang Jack. Pero lahat ng tawag ni Kaylee ay hindi nasagot. Tinawagan naman ni Madison si Jack pagkatapos ng ilang minuto, ngunit muli ang tawag ay hindi nasagot. Si Kaylee ay gumawa ng ika-7 at huling tawag, ngunit si Jack, na isa ring estudyante sa Unibersidad ng Idaho, ay hindi sumagot na siguradong tulog na sa mga oras na iyon. Ang isa sa mga housemates na si Dylan na ang kwarto ay nasa 2 palapag ng bahay na kaparehong palapag sa kwarto ni Sana, ay nagising bandang alas 4 ng umaga mula sa tunog na parang nilalaro ni Kaylee ang kanyang aso. At narinig niya ang isa sa kanilang mga ka-housemates na nagsabing "There's someone here." Tumingin sa labas ng kanyang silid ang dalaga, ngunit wala siyang nakita nang marinig niya ang komento tungkol sa isang tao sa bahay. Binuksan niya ang kanyang pinto sa pangalawang pagkakataon nang marinig niya ang inaakala niyang umiiyak na nagmumula sa silid ni Sana. Tapos may narinig itong boses ng lalaki na nagsasabing, "It's okay, I'm going to help you." Sa ikatlong pagkakataon, binuksan muli ni Dylan ang kanyang pinto nang marinig niya ang pag-iyak, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit at nakamaskara na dumaan sa kanyang harapan. Habang nakatayo siya at di nakagalaw dahil sa pagkabigla. Pagkatapos ay nagkulong siya sa kanyang silid. Sinabi ng dalaga na hindi niya nakilala ang lalaki, na sinabi niyang naglakad patungo sa sliding glass door ng bahay. Inilarawan niya siya bilang 5'10" o mas matangkad, at hindi masyadong matipuno, ngunit athletically built na may makapal na kilay. Hindi malinaw kung nakita siya ng lalaki o kung nakatakas lang siya dahil hindi siya nito napansin sa loob ng madilim na tahanan. Sa kabila ng malapit na engkwentro, ang isang emergency call ay hindi ginawa hanggang 11:58 AM. At napag-alaman na si Dylan sa gabing iyon ay tinext pa ang isa sa mga housemates na si Bethany at sinabi ang tungkol sa kanyang nakita
Ngunit ang dalawa ay walang ginawang aksyon para tumawag ng emergency call. Pagkalipas ng 8 oras, nagpa siyang gisingin ni Dylan at Bethany ang kanilang mga kaibigan dahil ang mga ito ay natutulog na ng sapat na oras at umakyat sa itaas ng bahay upang suriin sila. Ngunit hindi nagigising ang mga ito at inakala ng dalawa na nahimatay ang kanilang mga kaibigan kaya tumawag sila sa 911 upang humingi ng tulong para sa walang malay na individual. Natagpuan ng mga rumesponding opisyal ang 4 na biktima sa kanilang mga kama na pinagsasasaksak ng maraming beses gamit ang isang edged weapon na pinaniniwala ang isang malaking kutsilyo. Wala naman kaagad natagpo ang armas at pagpatay sa mga oras na yun. Sina Kylie at Madison ay natagpo ang patay sa ikatlong palapag ng bahay, habang ang magkasintahang sina Sana at Ethan naman ay natagpuan sa ikalawang palapag. Ang mga biktima ay hindi nabusalan o pinigilan at ang mga dingding sa pinangyarihan ng krimen ay may mga talsik ng dugo. Ang dalawang housemates na sina Bethany at Dylan ay nakaligtas sa pagsalakay ng hindi nasaktan. Sinabi ng mga otoridad na hindi sila naniniwala na sinuman sa bahay sa oras ng pagtawag ng emergency call ay sangkot sa mga pagpatay, ngunit walang ideya kung bakit nakaligtas ang mga ito. Ang alagang aso ni Kylie na Australian Shepherd na si Murphy, nakahati niya sa kanyang ex-boyfriend na si Jack, ay nasa bahay sa panahon ng mga pagpatay, ngunit hindi rin nasaktan. Nang dumating ang mga pulis, naka-open ang pinto sa bahay at walang bakas ng sapilitang pagpasok o pagkasira sa loob ng bahay. Walang ninakaw na mahahalagang gamit at walang napinsalang ari-arian. Hindi maintindihan ng mga pamilya ng mga biktima kung paano nakapasok ang sinuman sa bahay na may otomatikong lock na nangangailangan ng code para mabuksan. Iginiit ng kapatid ni Kylie na si Olivia Goncalves na lahat ng mga housemates ay may kamalayan sa kanilang kaligtasan at pinananatiling ligtas ang kanilang pinagsamang tahanan. Sinabi ng pulisya na wala silang ideya kung bakit sinusubukang tawagan ni Kylie at Madison si Jack. Ngunit sinabi ng mga otoridad na walang kinalaman ang lalaki sa krimen. Sinabi ng mga detectives na naniniwala sila na ang mga pagpatay ay isang isolated at targeted na pagsalakay. Dahil sa walang maiturong suspect at walang makitang motibo ng pagpatay sa mga biktima, sa gitna ng siklab ng mga haka-haka, kakaunti ang sinasabi ng pulisya tungkol sa mga ulat na maaaring may stalker ang isa sa mga biktima. Noong November 17, ang resulta ng autopsy ay nagpapakita na ang 4 na biktima ay natutulog nang sila ay pinatay gamit ang isang malaking kutsilyo at namatay dahil sa maraming saksak at ang ilan sa kanila ay may mga sugat sa pagtatanggol sa sarili. Wala ring palatandaan ng sexual na pagsalakay. Ang lahat ng 4 na pagkamatay ay itinuring na homicide sa pamamagitan ng pananaksak. Walang na-recover na armas sa pagpatay. Ngunit naniniwala ang pulisya na gumamit ng fixed blade na kutsilyo ang pumatay. Ngunit sinabi ng ama ni Kylie na si Jeffrey Kernodle na malinaw sa postmortem na ang kanyang anak na babae ay gising nang mangyari ang krimen at sinusubukang ipaglaban ang kanyang buhay. Matapos madiskubre ang mga bangkay ay nireview ng mga otoridad ang isang surveillance video at nakitang 3 beses na dumaan ang puting Hyundai Elantra na sasakyan ng pinaghihinalaang suspect sa inuupahang bahay ng mga biktima bago pumasok sa lugar sa ika-4 na pagkakataon alas 4 ng umaga. Ang mga investigador sa Pullman, Washington ay nagsimula ng investigasyon sa isang puting Elantra na pagmamay-ari ng isang 28 taon gulang na candidate ng Doctor of Philosophy at assistant sa pagtuturo na nagngangalang Brian Christopher Koberger, na nagmaneho nito kasama ang kanyang ama pauwi sa Pocono Mountains ng Pennsylvania para sa bakasyon. Ang cellphone ni Brian ay minonitor patungo sa Moscow bago ang pagpatay. Ngunit ang cellphone nito ay naka-off mula 2:47 ng umaga hanggang 4:48 ng umaga na ayon sa pagtatangka nito na itago ang kanyang lokasyon sa quadruple homicide. Bumalik din siya sa lugar ng bahay kung saan pinatay ang 4 na estudyante pasado alas 9 ng umaga, humigit kumulang 5 oras matapos ang mga pagpatay, batay sa phone records nito.
Ang mga investigador ay nakakuha ng tatlong hindi pa nakikilalang mga sampol ng DNA ng lalaki mula sa pinangyarihan ng krimen, kabilang ang DNA na natagpuan sa isang leadership ng kutsilyo sa kama ng isa sa mga biktima na si Madison. Gamit ang isang pampublikong database ng genealogy, naiulat na tinukoy ng mga otoridad ang isang bahagyang katugma sa isang individual na may koneksyon sa pamilya kay Kohberger. Narecover ng mga investigador ang basura mula sa labas ng tahanan ng pamilya ni Brian sa Pennsylvania para sa DNA, na sinabi nilang pare-pareho sa pagiging pinagmulan ng DNA mula sa sheath. Bago ang pag-aresto, sinusubaybayan ng mga investigador si Brian sa labas ng tahanan ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania. Ilang beses umano siyang nakitang nakasuot ng surgical gloves at naobserbahang naglalagay ng mga trash bag sa loob ng basurahan ng isang kapitbahay. Ang mga item ay ipinadala sa Idaho State Lab para sa pagsusuri. Sinabi rin ng mga otoridad na nalinis ni Brian ang kanyang sasakyan sa loob at labas. Ayon sa mga otoridad, ang paghahanap sa bahay kung saan inaresto si Brian ay nagsiwalat ng kutsilyo, pistol, at isang itim na face mask, pati na rin ang mga ID card sa loob ng glove sa loob ng kahon. Noong December 30, 2022 ay inaresto si Brian sa 4 na bilang ng first-degree murder at isang felony count ng burglary, hinirang na pampublikong tagapagtanggol at ikinulong ng walang bono sa Monroe County Correctional Facility sa Stroudsburg, Pennsylvania. Sa oras ng kanyang pag-aresto, natagpuan umano ng mga otoridad si Brian sa kusina na nakasuot ng sando at shorts, habang nakasuot ng guwantes sa pagsusuri at naglalagay ng basura sa magkahiwalay na siplak na mga bag. Ang isang search warrant ay ipinatupad sa apartment ni Brian sa Pullman, Washington sa parehong araw na siya ay inaresto sa bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania. Ang isang talaan ng ebidensya na nakuhang muli sa panahon ng paghahanap sa apartment ay nagsiwalat ng pag-agaw ng 15 mga item kabilang ang mga buhok, resibo, isang computer tower, isang disposable glove at mga item na may kakaibang mancha. Kasama sa mga item ang medical style na guwantes, isang silver na flashlight, isang itim na sweatshirt, itim na medyas at isang pair ng size 13 na sapatos na Nike. Ang isang tala ng ebidensya ay nagsiwalat din na ang mga investigador ay kumuha ng mga kutsilyo, isang cellphone, itim na guwantes, itim na maskara, mga laptop, kasama sa mga kutsilyo ang isang Smith & Wesson pocket knife at isang kutsilyo sa isang leadership. Sa record ng search warrant, inilista ng mga investigador ang ilang bagay na may mga mancha, kabilang ang mga pinagputulan ng cover ng kutson, isang mapula-pula o kayumangging kulay na mancha sa isang walang cover na unan at isang koleksyon ng dark red spot. Ang isa pang item na kasama sa listahan ng mga seizure ay isang posibleng animal hair strand. Bagamat hindi pinaniniwala ang may alagang hayop si Brian at ang isa sa mga biktimang napatay na si Kylie ay may alagang aso na nasa bahay noong panahon ng mga pagpatay at kalaunan ay natagpuan ng mga pulis na tumutugon sa pinangyarihan ng krimen. Naugnay din si Brian sa krimen sa pamamagitan ng mga record ng cellphone at ang kanyang puting Hyundai Elantra, isang katulad na modelo ng kotse na nakita malapit sa bahay ng mga biktima noong mga oras ng mga pagpatay. Binago ni Brian ang mga plaka ng kanyang Hyundai Elantra ilang araw pagkatapos ng mga pagpatay. Sa kanyang pagbabalik sa courthouse ng county noong January 3, 2023, sumang-ayon siya sa extradition. Noong January 4, ikinulong sa bilangguan ng Lata County sa Moscow, Idaho at pinigil ng walang piyansa. Si Brian ay gumawa ng kanyang unang pagharap sa Lata County Courthouse noong January 5 at kinasuhan ng 4 na bilang ng first-degree murder at isang bilang ng burglary o pagnanakaw para sa pagpasok sa isang bahay na may layuning gumawa ng isang felony. Pagkaraan ng isang linggo noong January 12, ginawa ni Brian ang kanyang pangalawang pagharap para sa isang kumperensya ng katayuan sa parehong silid sa courthouse. Ang isang paunang probable cause na pagdinig na naka-schedule para sa Hunyo ay kinansela pagkatapos ng sakdal. Noong May 2023, tumanggi si Brian na magpasok ng isang petisyon sa panahon ng kanyang arraignment. Ang hukom ay nagpasok ng isang not guilty plea para sa kanya.
Noong June 26 inanunsyo ng tanggapan ng prosecutor ng Lata County na hinahangad nila ang parusang kamatayan dahil ayon sa batas na nagpapalubha ng mga pangyayari ng mga kaso ng pagpatay sa unang antas. Si Brian ay nakakulong sa Lata County Jail at tinanggihan ng bono at siya ay umamin na hindi nagkasala sa lahat ng mga paratang. Ang mga opisyal ng Universidad ng Idaho ay nagpasyang i-demolish ang bahay na inupahan ng mga biktima kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen upang subukang bawasan ang karagdagang epekto sa mga mag-aaral na nakatira malapit sa lugar na iyon. Ang kasong ito ay kasalukuyang dinidinig sa korte at sana'y makamit ng mga pamilya ng 4 na biktima ang hustisya para sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.